Okay. Hello class, good evening. This is my recorded discussion sa CRUD operations tutorial for Firebase. And as you can see, naka-design diri daan, no, connected from previous nga tutorial ang Firebase authentication. Karon naka-static pa ni siya. Ato ni siya tagaan og CRUD nga functionality. So mayon tag CRUD functionality, create, read, update, and delete. Kaya mo na siya basic functionality sa usa ka website. Gamit aning upat, pwede na nimong mabuhat ang lain-laing klase nga mga feature sa usa ka mobile app, web app, okay, sa usa ka software. First, mo ni ang mga terms sa Firebase. Mayroon kag collection, mo na siya database table. Kung nakasuway mo MySQL, no, like SAMP or any other nga kuan MySQL. Kaning Firebase kay NoSQL man ni siya. Kay same sa MongoDB, mga NoSQL na siya. Document mo na siya raw data. So kada row sa table ang tawagan na document. Okay, and ang makita ninyo dire ang kani siya mo na siya each column kani. And aron maka buhat ta sa CRUD functionality, dapat na-set up to nato ang atong firebase.js. Ang pag-set up na sa previous nga tutorial. Ang collection, no, magkuanta, makita niyo dire na siya collection nya doc. Okay, kung specific nga document, magag document ang kani, no, each row of data. Okay, kada sulod or kada row sa ato ang table. Mao ni ang mga CRUD nga functions. Nakanindot sa Firebase kay no need na ka mag create pag imong logic for CRUD. Kay si Firebase na ang bahala na siya built-in nga functions like add doc, no, para maka-create ka, maka-save ka og data. Ang pag-fetch mo ni siya get docs. And sa awahi ani nga video na koy itudlo nga better way to fetch data. And kaning update doc para maka-update ta sa atong gisave nga document, okay, of row of data. And then the delete, maka-delete ta sa ato ang data nga previously gisave. Mo ni siya ang function nga template. Okay, kinsay nagbuhat ani si Google or si Firebase. Okay, ingani-on pag-implement ang iyaha nga functions. Okay, ingani-on. Okay, pwede ninyo i-screenshot ang kaninga ang kaninga screen. Okay, aron makuha ni siya. Ako ni out. Or ato na siya i-keep para na may reference. Ang kani siya nga menu nata sa menu.jsx. Ito na siya i-close. So ayaw mo ka libog. Ang ato ang current state kay naka static pa siya. So kaning add food ato ni siya tagaan og functionality. And dili na ako mag-discuss og UI class kay another na siya nga topic.
So sa kuno na to pohon another video, but manam ko discuss ninyo sa UI kani siya ako ra gani generate sa AI, okay, para maka-focus ta sa back-end. So ang number one skill gyud nga dapat ninyong makat-unan sa inyong experience as a programmer kay as I always say, code tracing kay dili all the time kita ang from scratch dito sa kuan sa mga company, dili kita ang from scratch mo code sa usa ka application, sa usa ka website. So magsunod ra ta most of the time. And also kung kita'y maka-start from scratch, kinapoy magsunod na to. So it is a very good skill to learn ang code tracing. Okay, so ang nakalindot sa inyo ha kay paibaw na tumodaan nga naay nga nga skill kay lisod kayo igabot ninyo sa industry adto ra mo makaibaw nga naa day nga nga skill. Okay? And kaning UI kay gibutangan ni siya og model. Okay? So if kamao mo prompt sa mga AI, dali ra gyud kayo mag-generate og UI. Kaysa pagsakto na sa na lang gyud, proper prompt na lang gyud magdaog. Okay, but also dili perfect si AI, so natay mga adjustments nga gipambuhat pod. So mao ni nakanindot nga dili lang dapat puro AI. Dapat nasa kay knowledge kung unsay gibutang ni AI diha. Kay aron if masayop si AI naa ka nga maka correct. Okay, nagpisilit sa add food na siya model nga mag-asa food name o price, and then create nga button, and then cancel na siya diri so cancel, naka on press kana mana siya nga bisit po ni mag-edit na po siya another nga model na pod, no? Another model for edit. Okay, sumama na siya, and then cancel. Kita nyo dara model nga isa na selected food, add food. Okay, so if wala siya selected nga food, delete niya i-toggle. Okay, so ato i-start, mag-start ta sa add food. Of course, connected na siya sa Firebase ninyo. Okay, ari ta sa Firestore. And previously set up man ta og register na registration, so natay users nga table diri na iyang data. Okay, so unsay need na to? Of course, as always, ato i-import ang database. Okay, dire kung makabantay mo dire iyang prerequisite kani database nga naman dire sa atong Firebase .js. Okay, gibuhat ra ko niya, dili ni siya required, optional ra na, gibuhat ko na for this discussion. Dara, nakuha na to ang DB dahil sa atong Firebase.js. Okay, kaning Firebase function sinimo ra ko na, okay, dili na siya required, kani ang required na ang config. Okay, so diri sa ang app gi-initialize na to gamit yung Firebase config, and then si DB atong gikuha, so get Firestore app, may makita ninyo diri no, get Firestore. Okay, mo na siya kani atong kaon. So unsaon siya pagkuha, atong butangan kung asa siya nabutang. Pakita ato ninyo ang inyong Firebase. Okay, so ito i-save niya, dapat makagamit ta og collection og doc. So aram makagamit ta og collection og doc, ato na po siya i-import gikan gyud mismo ni Firebase, Firebase Firestore. Okay, so add doc, sa pay needed.
So si add doc, doc o collection. So mo na siya first ang atong magamit. From Firebase Firestore. Okay. Karon atong i-locate ang atong add food. So si add food na diri Okay? Ang kaninga button tig-toggle ra siya sa modal. So So si food name o si price. Okay. So si save button for create. Okay. Karon second cell magbuhat ta og add nga function. So kani siya kuan rin siya dummy rin nga name. Okay, so pwede na user defined na siya nga name. Okay? So sample ra na siya. Nata dire. So magbuhat ta og logic para sa pag-add og menu, or let's say add food. Okay, and then atong gamiton async. Okay, pwede ta na i-copy na, pwede na i-copy, and then ato i-paste diri Okay, pwede pa ninyo manual nga kaniyang code. And then ang nakalahi lang, no, kay I always do, or it is recommended to always use try catch. Okay, kay aron dili na siya makuha ni user if ever nga na ay error. Okay, pagkatong itudlo na ko ninyo nga alert, okay, good ra to siya sa ato ang end, pero dapat properly kuan gina kanang address gina mga error. Pwede ra ka magsulti di unknown error, please try again later, but para na to pwede na to siya i-console if ever na error. Okay, diri sa try na to nagamit tag await. Okay, so nagamit ta og await kay nag-async po dire. So di niya ilargo-largo og execute ang kaning line of code, iya pang paaboton ang response. Okay, so if inig-add na to sa food na ato na siyang gi-try catch, ato nang isulod kung unsay pangayoon niyang data kani food name. So pwede na to ingon di name, no, or food name, then kani ayan mo kalimot mo ni siya ang name sa table na to. So instead of tenants, food, ito ibutang diha. Okay, so after sa food name dapat naakay alam kung giun sa ni siya pag set up first. So aron nga ma-set up ta na, need ta magamit og use state. Okay, again sa itong itudlo na ko text input, dapat na siya use state. Unsaon siya pag declare sa use state? Okay, for example, set food name, and then food name ana, and then use state. So if mag-ask ta og string, kana to ibutang. Okay, const again unsay kuwang price, the price, and set price.
use state na nato. So si price 0. Okay, mo ano ato ang default, which means number ni siya. Okay, may ang kaning price mo ni siya wala kabutang dali da ano mo ay naghandle sa value. Okay, mo na siya variable kana. And then ang kani mao ni siya mag-set sa unsay value ani nga variable. Okay? And then kani unsay column name or sa may SQL pa column name, but diri mao ni siya, no? Unsay iyang column name, food name, unsa man food name kana. And then the price, so price yan pwede siya small, yan pwede small, mag-follow ta sa recommended ana. So, pwede siya nga na kay camel case ana, food or menu, say ana menu. Okay, so na natin add doc. Ato i-check kung naka-add doc. Yes, natin collection. Connected na ang itong DB. Na natin table name. Okay, or sa term pa dirian na natin collection. Or okay. Yes. Okay, so karon if successful na siya nga ma-add, dapat kay bauta. Okay, SOP po na nga dapat magbutang ta kung kanus siya gi-add. Okay, date added, ingon ra kag new date. Pwede ra ka may ingon ana. So kung unsay current nga date. Okay, and then pwede ta magbutang og alert. May bawaan sa user nga successful ang pag-add ana. And ato na siya i-add kani, ato na siya i-import kay React Native model, React Native man na siya nga component. Okay, so kung naay error makita na to sa console. Karon ato ni siya i-assign, so ato na i-copy, ato na to siya i-assign sa button sa pag-add. Visit mo add na dali sa create. So pangitaw na to ang create. So tara, mano siya ang button sa pag-create. Kisa na dara touchable. So pwede ka mag on press diha. So on press karon if ing ani nga kuan pwede na to wala pa man tay update. Okay, pwede ninyo i-separate ang model ha. Pwede ni siya separately created ang model, kanina ka usa lang. So again sa AI man ni, so kita programmer pwede ta kung naa kay skills gyud, no, dili siya whole AI lang alone, pwede na to siya i-separate, pwede pa na to siya as is. Okay, baka mo implement. Okay, but sa gyud sa industry mao ni siya style pud na mo, no. So usa lang ka model pero daghan ang mahitabuan nga model. Okay, karon to check sa ato ang kaniang add food nga function if mugana ba siya, ato i-paste diha. Okay, and then ang kani nga mga text input dapat updated pod siya sa kaniang kani. Okay, sa pag-set. So ato na pangitaon the food name. Mangita ta sa food name.
Okay, so food name. Okay. Dara. So dili na to kalimtan ang value. Unsa iyang value? So si food name man siya, sa food name. Ang iyang on change text kay set food name. Kana same pud diri sa price. Value price, and then ang iyang on change text kay price, set price. Dayon aron atoan ng trap nga dili siya mo input o dili number, so ato siya butangan og keyboard nga keyboard siya nga type. Okay, so aron pagbutangan na keyboard type kana numeric, pasabot nga dili siya maka input o letters. So ato try, ato i-save, ato i-add ang food. Okay, diri sa price ato ipakita ang keyboard, so naka numeric na siya. Okay, so sa UI pa lang daan gitrap na nimo ang possible nga mga bugs. Food name test 1, and then si price 0 ato visit ang create. Okay, so wala siya wala siya function or wala siya ligana, so atong tan-aw ng error. So property food name doesn't exist. So si property food name kuno doesn't exist, so sayop atong nabutang nga on change text. Set food name natay sayop nga naputang, so pangitaon ta na again. Debugging, food name, so food name, set food name. Okay, dara, so save siya. Okay, so let's try again. Save, create, successfully added. Okay, so atong tan-awon if successfully added bagyo siya dito sa atong Firebase, ato siya i-refresh. Okay, okay, so na siya yung menu, and then na siya diri test 1, and then the price. Pasabot nga working ang atong add nga functionality. Okay, so again ginganin to siya. Okay, pwede siya kani ilisa na nimo, isa na nimo. Proceed ta sa get tenants or sa get nga functionality. Okay, so kani get tenants ilisan nimo, ilisan po na nimo kana user defined na siya. Mao na siya paagi sa pagkuha kay static pa man Excuse me. Okay, arita ni const ato lang tapigan. Okay, so get foods again async yapon, and then pwede mo copy na ninyo. Okay, so ato na as is ato discuss. So again dili kalimtan ang try catch console na to na ang error aron ato ag yung trace o sa error. So ato i-try. So const na to diya unsay pangani mo sa variable, say food, iya pa na i-store diha ang response kung naabay sulod ang ato ang food. So ato i-get docs karon nakabutang bata get docs. Okay, get docs dara.
Ato i-check din sa baba ug natay get docs. So wala tay get docs. Dapat magbutang ta get doc. Okay? So get docs. Kita niya. Okay, so get docs. Unsay imong kaon, syempre ang tibuok collection. Ang unsa nga DB gikan sa asa nga DB. And then unsa nga collection, unsay collection name. Unsa nga collection? Makabantay mo start collection. So unsa nga collection? So menu atong kuhaon. Tanaw to menu. Okay. And then if naa siya response, no? Ato siyang ihimuon nga array, no? I-map na to ang array. So const food list, food query, no? Ato siyang himuon. Ayo, mag-unaon naman. Ato i-map ang iyang array. Okay? Ana. Okay, function pa ni siya. Okay. Okay. And then unsay mga name sa katong column. So unsay sa pag-add na to, asa man atong pag-add? Dara sa atong pag-add, ang atong name there is food name. Okay? Pero dili na to siya tagsa-tagsaon og kani ang fetch. Dapat whole collection ma-fetch na to. So dapat ang ato arang ma-store kay ang iyang ID, and then ma-specify na to iyang ID. So si Firebase na po'y bahala mag-assign ana og ID. So dili na kita. So si Firebase. So igo na lang ta as always ID gyud na yang name. So igo lang ta moingon doc ID. Yan naman ang paglist ani niya, ang ID ray need na to aron ato siyang makuha ang tibuok nga row, tibuok nga document. And then ang line of code aron makuha siya tibuok kay ana ra doc dot data. Kana pwede wala na kung wala na isunod. Okay, ingon na siya pag fetch sa tanan nga data. Importante ni siya class nga gabutang tag ID nga man gamiton man na nato para sa update o sa delete ang kaning ID. Okay, ato na siya i-save. And then atong aron kung makabantay mo wala pa siya ni gawas man dili man tani assign og button. Okay, dapat sa pag-load pa lang ani daan nga screen iyahan na nang i-output. So aron nga ma-output ta na magamit ta og use effect. Okay, kinsa naka familiar nyo use effect, no? Nakasway mo React, no? React.js. So mo ni siya connected gyud siya. So si use effect kay iyahang i-nigload sa screen, dili na siya maghuwat og pindot, dili na siya maghuwat pa og unsa diha, ilargo na niya execute ang kung unsay sulod. Okay, so niingon siya nga kuan pa lang ganini mo, inig-load ganini mo sa screen, ilargo na og trigger ang kaninga function. Okay, so inig ato i-save. And then nanatay natawag diri nga function, but wala tay gipa output ani. Okay, kung asa ni nato siya gi
output si food list. So ato siya isulod diri sa flat list na to. So si flat list mo ay nagpa-output aning foods. Okay? So mag-declare ta again kay dapat each time na may kuan or each add nimo kay mag-usab-usab man siya. Pasabot na siya state, no, state changes. So need na sad ka og another nga state. For example, food list. Anya set food list. Ang imuhang gi kuan na ni is array. Okay? Kay nagmap man tag array dire. Okay. Karon inikuha na niya pa kuha niya try. So if na siya makuha, ihang iset set food list to food list. Kana. And then redundant na pod food list. Okay, so ato siyang padak-an ang L ani. Ana food list. Ay okay, pareha siya. Sige, gamay lang food list. Okay, so maoray kalahian niya ha. Food list nga small tanan o kani food list nga dako tanan. So dapat ang isulod na to kay kani dako nga L. Okay. So nanatay na save array dire, so ato nilisan. So this is food list. Asagikan si food list. Asagikan si food list na dire. Okay? So state na siya. Oh, makakita mo. Makita mo na ni-update na siya. So dili na kani iyang gi-update. So ta na delete, dili na katong static. Karon wala siya food name nga naman. Kaya nakabutang dire oh. Styles dot dire nakabutang dire sa item dot name. Okay? Kung tan-aw na to dire sa ato ang kani no menu. Ang pangalan niya is food name. So dili siya name di ay so food name na siya. Save na to na siya diha. Okay? So okay na ang atong pag fetch o mag-add ta diha food name test2 and then ang price is 1 ini-create niya updated na. Okay? Updated. So na kay add na kay get add po ka sa pag-update. Okay? Or ato na iawahi ang update arita sa delete. Okay? Arita ni delete. Okay, very straightforward naman si delete. Okay? So ana ka const delete food asig gyapon ana. So ato gyapon siya i-try catch gyapon ta ni delete. Karon unsaon man nato pag delete kay bawo ba day ta unsay i-delete. Okay, tan-awon nimo dire sa imong flat list giunsa niya pagpa-output kada food. Okay, nagbutang siya og text dara food name, nagbutang siya og item price. Karon sa button nga delete no kay na dire delete dara man siya button nga delete. Karon kinahanglan nga si delete mapasahan na to siya og ID sa unsay gi-select niya nga kanang row or unsay gi-select niya nga food. Okay? Aron nga atuan na siyang kuan sakto ang pagbutang nato og kuan. Sakto ang pagbutang nato niya og ID, no? Diri sa ato ang delete food ato siya butangan diha unsa nga ID. Nga butangan nato siya diha og unsa nga ID ang or unsa nga row. Unya dapat pod nga
kuan kung unsa yung click mao ra gyud delete. Okay, so dili ni siya dapat magbulag kana si flat list nga naman kay inig fill niya ani nga mga kuan mga value kung unsa ng item ID dire mao po niyang gamiton sa kani okay, later makita ninyo ID nya unsa to si delete. Okay, await delete. Okay, copy na to kana DB unsay DB na to menu tinilisag menu karon unsay gipangayon niya ID ra kaning ID unsa na to pagkaibaw tawag to alert dot alert successfully deleted kana and then catch console.log error and then ato ni siya magamit ato siya copy dere sa delete ani magbutang tag on press and function ang ito ibutang ana aya kani ano aron iya pang i trigger. Okay, so pangitaon pa ninya unsa so ato ibutan the item.id which is kaning gikuha na to diri sa pag get food na to kani. Okay, mo atong gigamit diri so si food list kani inyong food list no set food list mo na si use state. So pag set niya sa food list diri gisulod niya sa kani nga variable and ang kanang nga variable updated na sa bag-o nga kung unsay value and then so di mo diri kay array man ni siya and then ang array niya no gi-extract niya item ID mo iyahang nickname so item or mo iyahang key ana item no so si item same ra gyapon ni food list no. Okay, so si item na iyang tawag diron so item food name so si item ID mo gamit gyapon nato sa diri pag delete para dili siya masayop kay for example if ang i-delete nimo kay dili ID no dili kaning iyahang ID may kag delete date added imo gamiton May 2, 2026 so if daghan kaayo og same date sa pag-add nga May 2, 26 tanan nga May 2, 2026 delete to tanan instead of kanirang usa so ato i-save ato i-try click na tog delete wala siya response so command J tanaw na to ang console. Okay, property delete doc doesn't exist kay wala na to siya na import. Okay, delete doc save. Okay, ato i-delete successfully deleted. Okay, so kontra ni ang alert ha kanang optional ra ni pwede ninyo tanggalon ng alert kung ano kayo na kanang gets na ba. Okay, so natin delete aray tadi edit excuse me dara si edit okay karon ipisit itong edit asa siya iyan ang gi-fill ang kuan atong value og atong on change text. Okay, bantay mo inig-edit nimo test 2 pa nakabutang dahil test 1 nga naman
kay nag-share man siya og modal unya ang previously i-open na to nga modal katumang or previously added na to nga food kay katumang testo nya nag-share sila og modal, nag-share pod sila og value. Okay, so atong buhaton na magbuhat og another use state ka const edit food name and then set edit food name. So same ra ani. Okay, same ani duha ato ay copy. Kani ato ay copy na and then kaning si price tanga to dia edit price, set edit price. Okay, so kana mo na siya gamiton nato inig abot nato diri sa atong modal kani so value. Okay, makabantay mo naa siya selected item. Okay, ang iyahang selected item dara on press set selected item dara kani selected item kana siya mo na siya gamiton nato para sakto ang ato ang mga kaniang kuan, sakto ang ato ang mga pang-editon. Okay, unsaon na siya magbuhat og function para sa edit sa const edit nga modal item. Okay, mo na siya katong item na to or atong array ato i-set set edit food name. Okay, ato po siya i-set po din nato set selected item kani ato pa siya na i-set na nato siya kana set selected item so diri sa atong function. Okay, set selected item and then asam to item dot food name and then set edit price item dot price and then okay ma-visible naman atong modal. Okay, dara sa button okay, so ato ni siya butangan og inig on press daw niya ato siya sabton ang yung UI nga ko na. So inig on press daw niya kani but if edit ang pisiliton for example kani okay touchable. Okay, so set selected item so iyan ang giset so mao ni siya. Okay, so na set na niya pasabot dili na siya applicable diri so nani sulod ang item. Okay, so ang atong gamiton diri sa value pwede na siya gani ang ato set selected item ana so set selected item so if dili siya false price or set edit price na so ato siya double check up dili edit price ra ni edit price kana value ra ni price ato siya double check. Okay, nang siya syntax error.
Okay. So ang save na to ni nara siya set at selected lagi ana so, kana mo na siya kung gamiton. Ako na i-copy, ako na i-paste. Okay. So selected item na siya dire i-declare. And then selected item asam to. And then wala na ni siya. Same diri okay, yun change price. So if selected ang item, set price. Okay. Baliktad ni siya, baliktad. Okay. Hindi rin siya dapat kay if selected ang item pasabot wala na siya gi-add kay na siya daan na select man siya. Okay. Dili set kana siya sakto siya set price and then diri set edit price. Okay. So that's good. And then diri na po sa ubos. Okay na nakakon kung kinsa to maglibog ani kuan ni siya class mo na siya if else. So if ni siya no shorthand tawag ani shorthand. So if ni siya and then so if true mo ni siya ang true nya if false mo ni siya. Okay. Nanata sa price atong name na pod. So kanina pod. So same logic. If selected ang item, pasabot nga existing na siya. So dapat siya edit food name, okay. So on change text, if selected na siya, pasabot existing na siya. So dili na nimo ma-set food name, so set edit food name. Okay, set edit price. Okay, ana siya. Okay, so usa na lang naka-modal. So ato siya i-save. Say kuwang ani. Manata diri ato siya na trap food name. So inig-pislit na tong edit. Edit. So edit food. So blanco. Dapat si food name i-auto automatically kuha niya. So si value ganon edit food name. So edit food. Okay, edit food nigawas siya. Place food name. Okay, ato i-console.log. Sige. Set selected item. Ito siya i-console.log. Kung unsay value niya diri Okay. Okay. It added. So naman siya. So existing. Okay, so existing siya. Pasapot na siya sulod. So console.log. Sana ipang test ra na ninyo. Edit food name. Edit. Okay, so wala siya makita. Set edit food name selected. Okay, so ato sa ni siya i-debug. Price. So si value edit price na dito sa babaw.
Okay, so inigpis nito to si edit, wala na trigger ang ato ang kani edit modal. So dapat ma-trigger na si edit modal aron iyahang ma-populate ang ato ang modal. Okay, so asa to si edit, tara, touchable opacity. So dapat on press, selected items, item, set model visible, true, and then ato siyang i-trigger edit model item. Okay, so ato i-cancel balik, edit. Okay, so na siya. So wala na trigger ang atong edit model. Karon na naman tay na-populate man nato, so dapat i-save na ninyo balik if ever nga natay changes. Okay, diri sa atong Firebase, ang atong gamit kay update tenant na. Okay, so atong siyang button, magbuhat sa dag another nga kani pag-populate man ni siya kung unsay current nga value. Okay, so mayon kag on update food. Okay, again user defined mo na siya. As always, asynchronous kay magpaabot ta sa iyang response. And then atong i-try catch. And then ato i-await, no? Kung say response niya. And then ang document, no? Pasabot na to ang kato yung specific nga line of data. So doc ta db and unsa man to menu ang pangalan nato sa table. So menu, and then ang selected nga item, no, kani selected item. Okay, so selected item, ang use state ato yung selected item, but specific ta dapat sa kinasaag ang atong kuan. So selected item pero specific. So selected item nga unsa man ID kay mao man ay ilhanan niya kinsay update niya. So if wala siya kay baw kinsay yung i-update, mag-error na siya. Okay, unsay mga ipang-update niya. Okay, aron nga i-update to niya tanan, unsay mga na may kuan class na may kung sa mobile app na gyud na may mga data nga dili pwede ma-edit. Okay, so dapat specific ka unsay mong i-edit. Okay, so ang atong i-edit ra diri kay food, yang food name, kani food name o price. So kay kani gamay ra man siya, pwede ra na nimo i-manual, pero imo ra siyang i-edit kutob tanan gyud, no? So gamit ka tong doc not sure if walay if naabay updated nga pwede siya gamiton sa kuno. Let's try to in updating atay sa try search, editing all data kung sakto ba. Okay, so dili di siya pwede, no? So dapat kon yun siya kanang manual gyud siya. So manual, okay, so tagsa-tagsaon na to siya. Okay, food name, food name unsa man to, set edit na-edit naman na to, so edit food name na lang dire, edit food name. Okay, muna siya edited nga food name, and the price
edit price, ano ra siya, straightforward ra siya. And then console.log error for testing purposes na siya. Kana if successful ni ang atong await, dapat mo-output ni siya og para lang pod sa atong pag-test. Pwede po ninyo duan, pwede appeal na po din sa inyong app, basta panindota lang ang UI sa alert. Okay, so edited successfully, no, para lang na confirmation. Karon ato na siya i-trigger. So ato tani update food, ato siya i-copy. Ato tani update nga button. Excuse me. Kani. Okay. Currently naa siya sa add food. Again, gamiton to na to selected item. Pasabot nga if selected siya nga item, pasabot nga na press nimo ang or na siya existing na siya didto ang kanang row of data. Ang logic niya kay inigpisit nimo sa edit, iset niya ang selected item dere iset niya ang sa edit model na to, iset niya nga dili na siya or kani gid mismo, no, sa edit nga button, iset niya nga dili null ang selected item nga kaniyang variable. Okay, so same po diri sa ato ang update nga button. So if na da ato siya gi shorthand nga if. So if selected ang item, pasabot if dili siya null, kay ang atong gamiton nga function kay update food, else add food. Okay, ato i-save. Ato i-open ang console if naabay problema. So again, edit na to. Ato siya edit test, edited, and then 1 update. So log property update doc doesn't exist nga naman. Okay, wala na to siya gi butang diri nawala na to siya asa ko magkuha ana nga function or asa na gikan nga function nimo ang update doc. Okay, so again ato siya pisliton ang update, no, gi-edit na nato mo ni siya ang kanya 0 nya test 1. So ay ipisit mo sa update, edited successfully. Okay, test edited. So katong class, katong modal inig successfully na siya, pwede to nimo i-hide. So kani gamiton nimo set modal visible, imo ra na siya i-false. Ini copy nimo na diri sa imong for example diri sa pag-update. So if successful siya, iya sa i-close ang modal, no, false. To try balik, test edited na pod. Kato ini update niya, close niya ang modal, and then edited successfully. And then add food, pwede na ka mag-add food na kay add food, no, add kag lansyaw 100 create. Abantay mo wala siya ni hide kay diri sa atong add food, pwede ito na to i-add ang kaniyang set modal nga false. Okay, para sunod nga mag-add food ka, create, hide siya. Okay, and then ato i-try og delete. Okay, ato i-try og delete. Okay, and then edit. Pasabot nga ang atong crude functionality kay working na. And then atong tan-awon sa database if naa ba na siya. So naa siya. Okay, and updated na siya. Karon class nako itudlo ninyo nga konpod maoy gamiton sa industry, no, aside ani tudloan ta mo og on snapshot. Okay, unsa si on snapshot?
si on snapshot kay usa ni siya ka feature ni Firebase nga murag seamless ang iyahang pag uh, get or pag fetch sa mga data nga imong gikinahanglan. For example, mas paspas siya nga paagi ana. Okay? For example, on snapshot, so instead of get foods ang imuhang or nag gamit ka og function nga get foods, mulahos na lang ka og kuan sa function nila nga on snapshot ang pag kuan na implement, no, import na nimo, and then mayon ka const ka fetch menu nga na balik isod nimo ang function dito sa use effect. So inigload niya sa screen, ilargo na niya og kanang run ang kaning function. So on snapshot may collection, and then unsay kani ang connection sa imong DB, no, connections DB nga connection katong gikan sa library nato nga firebase.js, and then unsay name sa collection, which is the menu, and then snapshot magkuan ta og kanang prop diha nga snapshot, no, unya ang ato na nang kuhaon ang katong tenant list. Okay, so ang get foods same ra gyapon ni ngani. Okay, so instead of kana ato siya i-copy, no, ato siya i-paste diri but dili na siya food query. User defined man na siya, no, so kuha na siya. So instead of kato ang food query nya, instead of fetch menu, kay ang atong ibutang diri kay snapshot. Okay, so another way ra ni siya klasa, kay tagaan man gyud ta mo as always, og kanang another way man gud. So it's your choice na to use kung unsay tan-aw ninyo nga dali. Okay, so same ingan ni atong gi-set ang food list, ato na siya i-copy, butang lagyan pa nato na diri, but okay, yeah, so ingana na siya. And then since nakabantay mo na extra nga kuan diri, no, sa kania, okay, dara, and then hanapod ni, okay, naman kay mag-return man ta og kuan, ato man ni i-return ang atong response niya. Okay, so inig-return na to diha, return ang yung response, fetch menu. And then usara ni siya ka instance niya dapat i-run ana. Ato siya okay, what's index is not fetch menu, tsaka nagka-error siya. Okay, use effect and then existing na ni siya. Okay, so existing na siya. Say food menu. Okay, existing ba ni say food menu? Okay, so dili siya existing, so food menu. Okay, okay na siya, lagyan pa siya error. Okay, fetch menu. So dili ko na siya function on snapshot. Okay, ayan snapshot dire.
Okay, so asa ni siya? Closing na niya. Paris na siya. Okay, let's try to debug this one. Nadring a line of code. Okay, so DB, natay yes, natay DB. Okay, so DP, then menu. Okay. So kuwangan siya usa ka kanya, and then okay, so siya ikuan. Ito siya ipa-fix. Okay. So again, sa katong gisulti na ko ganina, ang pwede ninyo i-fetch, magamit mo og doc data. Okay. So, pero if kuan siya class, kani ang simple siyang function, like atong gibuhat ganina, kani get foods. I mean, if sa pag-update kay dili siya pwede nga doc data, so specific nga update. Okay, so mao ni other way sa pag fetch og data dito sa imong Firestore. Okay, so pwede na nimo diliton ang kaning for example kaning get foods, pwede na siya diliton. So ato siya diliton. Okay, so other way na ni siya. So it's your choice kung sa inyong gamiton. So for example, ang pagpa-fetch man ni siya, for example, if mag-add ta, nga na, so ini-create. Okay, bantay mo mas or if nakabantay mo, mara siya paspas siya kumpara sa previous na nga function. Okay, so nga na, diba? So if na siya slight yun nga, but recommended siyang usage ang kaning snapshot. Okay, so gamit anang gitudlo na ko ninyo karon kay nanamoy capability nga ipang tweak na siya gamay, ipang pang usbon iya mang logic. Okay, but mao gyud na siya foundation class sa website, sa web app, sa mobile app kanang CRUD. So create, read, update og delete. Okay, pwede ninyo buhaton sa laing screen. For example, mag-announcement mo. So if mag-add mo og announcement, okay, so mag-update og announcement, mag-fetch og announcement, o mag-read or mag-delete. Okay, may tag may tao Facebook. Okay, add post, update post or edit post, pwede naman siya i-delete. Okay, mao gyud na siya nga mga ang pagpa-output sa mga unsay data dito sa ilang database. So mao na siya foundation sa usa ka mobile app o web app. Okay, so kato kompleto na, and then of course tagaan gyapon ta mo room for exploration kay sa sigon pa sa usa ka story nga akong nadunggan nga dapat ang usa ka teacher kay dili spoon feed ang students, kundi ang tanom dili bisbisan kada adlaw, kada oras, dili bisbisan ang tanom kada oras, kundi bisbisan ra ang tanom enough for it nga dili ma-dependent sa water, dili ma-dependent na ay nag-care kay aron ang iyahang roots mo crawl deeper sa ground o mas malig-on pa iyahang foundation. Okay, so kung unsay wala na ko natudlo, unsay na miss out na ko dire, you can search, you can explore more, you can learn more aning React Native nga framework. Okay, so if na may questions class, na may clarifications, i-comment lang ninyo sa kaninga YouTube video.
Okay, dili na ko ma-read ang inyong mga private messages. Okay? So, mas maayo nga ari mo sa kuan kay daghan kayo students na ko niya magtapok sa messages so dili na ko ma-read tagsa-tagsa then na pa ko'y work. Okay, so if na may concerns, clarifications, questions, i-comment ninyo sa kaninga video ug ato na siyang i-address. Okay, so thank you very much sa inyong time sa pagtan-aw aning tutorial ug kita kits sa sunod na tong tutorial. Okay, goodbye.